Paghahain ng Certificate of Candidacy natapos na noong September 2. Ilang nagsumite ng COC na bistong overage at hindi rehistradong botante. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Mahigpit na seguridad pa rin ang ipinatupad sa huling araw ng paghahain ng kandidatura para sa BSKE 2023 sa Batangas City. Ginawa yan kahit pa mas kakaunti ang naghain sa deadline kumpara noong first day. Base sa dati, konti lang ang tinaas. And still may dumadating but hindi na dagsa, no? Bakante rin ang maraming upuan sa queuing area ng mga kakandidato sa filing center sa Lipa City. Paisa-isang nagpapasa ng form. Tingin ng COMELEC, sa unang 2 araw ng filing of COC, nagkumahog pumila ang tatakbo sa BSKE. Nagpapamahiin ba sila? First day and then the number. May mga hindi rin daw nakalusot na form dahil kung hindi rehistradong botante ay underage o overage ang nagnanais tumakbo. In the case of Lipa, we had a total of 15 non-acceptance. 7 na overage, 5 underage, and then 3 na hindi rehistradong botante dito. Naipaliwanag naman natin sa kanila na maigi at naintindihan naman nila yung ating mga dahilan. May ilang withdrawal ding nangyari nang bigla raw magdesisyon ng tatakbo na ihalili sa kanilang kandidatura ang kaanak. For convenience kasi ine-encode yan sa computer. So para maayos din yung records namin, at least they signify that intent ASAP. Sa tala, 220 ang mga humabol na naghain ng COC sa Batangas City, habang 96 naman sa lungsod ng Lipa. Kino-consolidate pa ng COMELEC Batangas sa mga pumasok na datos sa kanilang tanggapan bago mailabas ang opisyal na bilang ng mga nagsipaghain sa buong lalawigan. Ang mga inihaing COC dadalhin sa provincial office, saka naman itatransmit sa COMELEC main office sa Maynila. Kasama si J. Arman Hares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.